Sabi niya sa akin, pag si judge ang magtatanong, ang sasagot mo, yes, Your Honor. Basta may Your Honor. Pero kapag ang fiscal o yung iba nagtanong sa'yo, Sir or Ma'am. So, tinandaan ko na yun. Hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka sa channel na to, this channel features different informative videos about parenting, about child rearing, about annulment, about health, at marami pang iba. Kaya, subscribe na para lagi kang updated sa mga latest videos ko every week. For this video, pag-uusapan natin kung paano ka haharap sa korte. Nakakatakot nga naman, no? Kung haharap at ikaw na ang gigisahin sa korte. Kaya kung meron kang annulment case na nasa korte na, o kaya kahit anong kaso, dapat mapanood mo ito para maging handa ka, hindi ka maratel kung ikaw ay babatuhin na ng mga tanong kung ikaw ay ipe-present na sa court. Pero, meron akong link nito na part 1. Ilalagay ko na lang sa description box or sa dulo ng video na to. Kung gusto mo panoorin mo na yon, o kaya ito na lang muna ang unahin mo bago mo panoorin yon. Number 6 na dapat ay gawin mo bago ka humarap sa korte para maging handa ka is read your petition paper. Thoroughly read. Ibig sabihin yan, basahin mo ng maigi. Kung ano yung mga sinagot mo doon, dapat yun din yung isasagot mo doon ka sa korte kapag tinanong ka. Minsan kasi hindi mo na masyadong maiisip, no, kung ano ba yung isasagot mo. Pero dapat lagi kang basahin mo lang talaga yun. Usually, ang mga itinatanong kasi mga situational or more on naman, yan ay may connected question dun sa sinabi mong sagot dun sa petition paper mo. Kaya dapat mo siyang basahin talaga. Not really na memorize mo siya. Pero syempre, kasi sagot mo naman yun, ay yun ang pangyayari ng buhay mo. Dapat alam na alam mo. Lalo na yung mga date, mga facts na gano'n. Dapat alam mo talaga. So, read it thoroughly, yung petition paper mo. Number 7, follow up your attorney. Follow up your attorney ahead of time or a day before. Kasi yung akin, pina-follow up ko na yung attorney ko a day before pa. Na attorney, yung hearing pala natin, baka kasi minsan makalimutan niya sa sobrang busy ng mga attorney, follow up mo din kasi. Kung meron ka namang natanggap na notice na meron kang hearing na ganito, baka hindi natanggap ni attorney yung kanya, okay, natanggap naman niya, parang nakalimutan niya lang sa sobrang busy, you need to call you. Ganun din ginagawa ko kasi talagang ilang araw pa bago may hearing schedule kami, tinatawagan ko na siya tinatawagan ko na yung attorney ko na may hearing po tayo. Ino-note niya din naman. Tapos, pagka a day before na, tinatawagan ko na naman ulit. Sabihin ko na magkikita na lang kami sa korte. Lalo na kapag yung mga attorney na nakuha nyo is may edad na, syempre na kasama na yan sa minsan nakakalimutin. Kaya, you need to call them ahead of time. Mas mabuti a day before or ilang araw, 3 days before para ma-schedule yan, may schedule yan na yan. Baka kasi meron siyang lakad. Sayang naman yung schedule ng hearing mo. Kung meron ka ng hearing, tapos wala yung attorney mo. Kung ikaw lang din na petitioner ang pupunta sa korte, wala kang attorney, wala ding mangyayari. Hindi rin mahihiring yung kaso mo. Kaya, next schedule na naman. Matagal na naman yun. Baka next year ka na naman ma-schedulean. Kaya, magkaroon ka ng time talaga na i-follow up mo rin yung attorney mo. Mas manoy, andyan siya, andyan ka din talaga. Number 8 na dapat mong gawin ay magtanong ka sa attorney mo, attorney, ano kaya mga possible questions? No? Kasi sila, yung mga attorney, lalo na yung marami nang na-handle na annulment cases, meron na yan silang mga possible questions na na-encounter. So, magtanong ka ano kaya mga possible questions sa attorney. Yung ibang attorney, pinapractice pa nila yung mga client nila, pinapractice pa nila paano sumagot. So, usually, kasi ako nagtanong din ako sa attorney ko Sabi niya sa akin, pag si judge ang magtatanong, ang sasagot mo, yes, Your Honor. Basta may Your Honor. Pero kapag ang fiscal o yung iba nagtanong sa'yo, Sir or Ma'am. So, tinandaan ko na yun na, ganun pala. So, nung nandun na ako sa korte, nung tinanong ako ng fiscal, yes, sir, ganito po, sir. Nung si judge naman, Your Honor, ganito, ganyan. So, at least alam ko na. Number 9. Kung hindi ka bihasa sa English, pwede kang mag-request na i-translate into Tagalog. No?
yung nangyari kasi sa akin, yung witness na isa, yung witness ko, yung mother ko kasi ginawa kong witness, is mas gusto niya kasi yung dialect namin. Kaya sinabihan namin yung attorney namin na, attorney, pwede bang hindi English yung iba't ang magtanong sa kanya, hindi English. So therefore, bago pa lang siya question, sinabi na ng attorney ko na the witness requested for a dialect na kung na-well-versed siya na maintindihan na magsalita at yun ang dapat niyang dialect na nare-request. Kaya, tinatranslate ng secretary ng court, tinatranslate ng clerk. Kaya kung hindi ka bihasa sa English, no problem. Pwede kang mag-request sa attorney mo na, attorney, Tagalog lang, or Bisaya man, or Ilocano man, or kahit anong dialect na pwede, na meron ka, na alam mong doon ka mas komportable sumagot, pwede ka namang mag-request. Pagkatapos ng English na tanong, una kasi niyang English talaga kasi which is that's the dialect na sa sa petition paper, kaya English talaga. Pag tinanong ka, ita-translate. Bago ka sumagot, antayin mo yung translate nung clerk. Kasi yun yung na-request mo. So, magkakaroon ka pa ng ample of time na makapag-isip. Siyempre, nakakaintindi naman talaga tayo ng English. Tapos, meron pang translation ng own dialect. So, you have an ample of time to answer. Number 10. Bawal magsinungaling. Magsalita ka ng katotohanan. Kapag tinanong ka, binadikos ka na ng mga sari-saring tanong, yung totoo lang talaga yung sabihin mo. Hindi naman ibig sabihin na well-scripted talaga yung answer mo. Pero yung totoo talaga yung nangyari. Kasi yun din naman yung sa petition paper mo, di ba? Totoo din naman talaga yun. Hindi naman yung sabi-sabi lang. Totoo naman talaga nangyari yun. Kasi bago ka tatanungin is manunumpa ka pa eh. Manunumpa ka pa. Na, kapag nanumpa ka na, may babanggitin ang clerk na are you willing to say only the truth, the facts, and nothing but the truth? Kahit baluktot na yung English mo, yung Tagalog mo, basta totoo lang yung sasabihin mo kasi malalaman nila yan kasi binabasa nila yung mga sinasabit mo sa korte. Alam na nila yan. Bago sila magtanong, alam nila yan. Minsan yung tanong nila sa'yo is pa-twist eh. Parang doon ka lang din pero may twist yung mga tanong nila sa'yo. Kaya, don't say lie. Katotohanan lang talaga. Kasi pag nagsinungaling ka, lagot ka. You're not telling the truth. Therefore, this petitioner is a liar. And pwedeng i-dismiss. Pwedeng ipa-dismiss ang case. So, sayang lang ng pera. Sayang ng panahon. Kaya, just tell the truth. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe na rin kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to. At kung meron kang mga katanungan, kahit comment down below, tinitingnan ko, binabasa ko talaga yung mga comment nyo. Because I will make a separate video na lahat yung mga katanungan sasagutin ko yan. So kung sa susunod ko pang mga videos. So abangan nyo lang. I-upload ko rin yan sa channel ko. Thank you for watching. See you next week. Bye. God bless.